Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang emperor na namatay at nabuhay muli sa katawan ng isang bata, Terra, at saksihan natin ang paglalakbay ng ating bida. Nagulat si Emperor Gufeiyang dahil bigla siyang nabuhay muli makalipas ang 15 taon pagkatapos niyang mamatay sa Tiandang Mountain. Sa kanyang pagkabuhay, ay nakita niya ang kanyang sariling statwa, noong siya ay emperor pa. Sa kasalukuyan siya ay isang mag-aaral sa isang paaralan ng martial arts. Sa kanyang pagkatulala ay binato siya ng kanyang guro ng panulat sa pisara na agad naman niyang nasalo. Sinundan ito ng tanong ng guro na ilang klase ng paraan para makagawa ng ordinaryong Zuan weapon. Tulala pa rin ang ating bida, at imbis na sagutin ang tanong ay pinagnasahan pa niya ang katawan ng kanyang guro at ikinumpara sa katawan ng isa sa 10 emperor, na si Red Lotus Empress. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na ang kanyang guro ay isa lamang 4th level martial realm, na para sa kanya ay masyadong mahina. Nagulat ang guro nang maramdaman niyang nagawang sukatin ni Li Yunxiao ang kanyang lakas, kahit na ito'y mag-aaral pa lamang. Hindi na niya ito pinansin, at nagpatuloy sa kanyang tanong na kung ilan ang paraan sa paggawa ng ordinaryong Zuan weapon. Sa isip-isip ng ating bida ay isa itong pangbatang tanong para sa kanya sapagkat siya ay isang 9th class refiner noong emperor pa siya. At ang 9th class refiner ay ang pinakamataas na level sa pagiging refiner. Sinagot siya ni Li Yunxiao na mayroon 48 na klase ng paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagulat ang guro, ngunit nagtawanan naman ang kanyang mga kaklase, sapagkat nakasaad sa libro na kanilang inaaral, na mayroon lamang na 36 na klase ng paraan sa paglikha ng Zuan weapon, ayon sa sumulat ng libro na si Master Yang Di na kilalang expert sa pag-refine ng mga weapon. Sumagot si Li Yunxiao na may pagtatanong at tinawag pa niyang bata si Yang Di dahil nakalimutan nito ang tinuro sa kanya ni Gufeiyang nakaragdagang 12 paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagtawanan ulit ang mga kaklase niya, at sinabihan pa siyang nababaliw. Sumigaw ang guro, at pinatahimik ang mga mag-aaral nagtawanan. Pinaliwanag niya na si Emperor Gufeiyang ay hindi lamang ay katlo sa pinakamalakas na emperor kundi isa ring 9th class refiner, at totoo ang sinabi ni Li Yunxiao na may 12 pang paraan para makalikha ng Zuan weapon, bukod sa 36 na nakasulat sa libro ni Master Yang Di subalit hindi na ito isinulat pa ni Master Yang Di, sapagkat kakaiba ang 12 paraan na ito, at hindi basta-basta kayang gawin ng kung sino mang ordinaryong refiner. Natahimik ang lahat dahil tama ang sinagot ni Li Yunxiao na kilala sa pagiging mahina sa klase. Binasag ng guro ang katahimikan, at sinabihan si Li Yunxiao na wag lumaki ang ulo nito, dahil lamang nakasagot siya ng tama. Nagtanong ulit ang guro ng isang mahirap na tanong, at kapag nasagot ito ay pahihintulutan niya itong kahit hindi na pumasok sa kanyang klase, at ipapasa niya na lamang ito. Ang tanong ng guro ay bakit kailangan lagyan ng sky crystal sand ang proseso ng paglikha ng weapon. Nagulat ang lahat dahil ang tanong ay mahirap sagutin, ngunit para kay Li Yunxiao ay madali lang ito. Sumagot si Li Yunxiao na ang crystal sand ay hindi naman daw talaga kailangan, pero naging kailangan na daw ito, dahil hindi magawa ng mga ordinaryong refiner ang pagsamasamahin ang mga kasangkapan sa pag-refine. Sumang-ayon ang guro sa sagot ni Li Yunxiao at nagtanong ulit na kung bakit yung ibang refiner ay nagkakamali pa rin at hindi nakakabuo ng weapon kahit na gumamit na nito. Sinagot siya na ang Sky Crystal Sand ay isang water type sa makatuwid hindi talaga ito magagamit para makabuo dahil malalabanan nito ang fire element na ginagamit sa paglikha ng weapon. Nagulat ang guro dahil nasagot lahat iyon ni Li Yunxiao nang walang kahirap-hirap. Nag-walk out ang guro at nagsabi bago umalis na gusto niyang makausap si Li Yunxiao pagkatapos ng klase. Masaya si Li Yunxiao na lumabas ng klase sapagkat nasagot niya lahat ng tanong kaya may karapatan na siyang hindi pumasok sa klase. Naglakad-lakad si Li Yunxiao sa lugar at hindi siya makapaniwala na ang panglima niyang disciple na si Yang Di ay isa sa pinakamagagaling na refiner sa bansa na iyon. Napag-alaman niya rin na si Yang Di ang nagpatayo ng statwa na nakita niya kanina. Natuwa siya dahil marunong magpakita ng respeto si Yang Di sa kanyang master. Pagtapos niyang maglibot ay nakarating siya sa Alchemy Tower at saktong-sakto naman dahil nang naobserbahan niya ang kanuyang katawan ay hindi ito nasa maayos na kondisyon at masasabi mo talagang basura pa sa basura ang kondisyon ng kanyang katawan.
Pumasok siya sa Alchemy Tower para hanapin ang kanyang disciple na si Yang Di upang masolusyonan ang kondisyon ng kanyang katawan. At kung magiging maganda ang lahat ng kanyang plano ay sa loob lamang ng ilang taon ay maibabalik niya ulit ang kanyang dating lakas noong siya ay si Emperor Gu Feiyang pa. Gamit ang kanyang kaalaman at mga karanasan bilang Emperor ay susubukan niyang hedgetin pa ang kanyang dating lakas at aakyatin ng pinakamataas na level ng martial arts sa mundo. Sa pagpasok niya sa Alchemy Tower, ay sinalubong siya ng babaeng receptionist. Walang atubiling binangit niya, na kailangan niyang makita si Yang Di. Nagulat naman ang babaeng receptionist, sa kadahilanang mabigat ang pangalang dala ni Master Yang Di, ngunit parang baliwala lamang ito para kay Leon Xiao. Tinanong ng babaeng receptionist kung si Master Yang Di ba talaga, na dating guild master ang tinutukoy niya. Dahil sa kasamaang palad si Master Yang Di, ay matagal nang wala sa Alchemy Guild, at 20 taon na ang nakararaan. Nagulat si Li Yun Xiao, dahil inaasahan pa naman niyang magpa-refine ng ilang elixir kay Master Yang Di, para mapabilis ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa ngayon, wala na siyang magawa kundi siya na lamang ang gumawa ng mga bagay na iyon. Alam ng buong mundo, nakilala siya bilang prodigy pagdating sa alchemy at martial arts. Bukod sa pagiging 9th class legendary alchemist, ay isa rin siya sa 7 elders ng pinakamalaking alchemist guild sa buong martial world. Ang kanyang mga achievement ay higit pa sa pinakamataas na level ng martial arts, na tinatawag na military breaker. Kahit ang kanyang mga disciple ay kilalang mga halimaw sa buong mundo ng martial world. Ngunit sa kasalukuyan ay sobrang hina niya, at malapit na siyang lumagpas sa magandang panahon, para magsimulang mag-practice ng martial arts. Wala na siyang sinayang na oras, at napagdesisyonan na niya, na siya na lamang ang gagawa ng lahat ng kanyang kailangan, para makapagsimula na, sa journey niya sa martial arts. Inutusan niya ang babaeng receptionist, na kunin lahat ng ingredients na kanyang ililista sa papel, nang biglang may dumating na first-class alchemist, at pinatawag ang ababeng receptionist. Sumagot ang babae na pupunta na siya roon, pagkatapos nitong makuha ang listahan kay Leon Xiao. Bigla namang kinuha ng first-class alchemist na si Jirong ang recipe ni Leon Xiao at tinignan ito. Ngunit itinapon niya lamang ito, na parang basura at inutusan ang babae na bilisang umalis. Pinaalis niya si Leon Xiao, at sinabihang hindi ito lugar para sa mga bata. Walang masabi si Leon Xiao sa ginawa ng first-class alchemist, sa kadahilanang halos lahat ng recipe na kanyang isinulat, ay itinuturing na kayamanan ng buong mundo sa martial world, noong siya ay emperor pa, pero itong idiot na alchemist, ay tinapon lamang ang recipe, na parang walang halaga. Hindi ito pinalampas ni Leon Xiao, at tinuruan niya ito ng leksyon. Napansin ni Leon Xiao, na may problema kay Jarong. Tinanong niya ito, kung kakapromote pa lamang sa pagiging first-class alchemist. Sinagot naman siya ni Jirong, na halos lahat ng tao sa lugar na ito ay alam ang bagay na iyon, dahil katatapos niya lang mapromote noong nakaraang 5 araw. Sinabi ni Leon Xiao, na dahil sa ginawa niyang paraan, para mapataas ang chances niya na makapasa, at mapromote ay nakakuha siya, ng malubhang sakit mula rito. Nagulat si Jirong dahil alam ni Leon Xiao kung ano ang ginawa niya. Pero hindi niya ito pinaniwalaan. Dagdag pa ni Leon Xiao, na ang unang senyales nito ay pamumuti ng mga daliri, at pagsisimula nitong magbalat. Ang kanya namang acupuncture points, ay nagsisimula ng maging hindi komportable sa tuwing sumasapit ang gabi. Mariin pa niyang sinabi na para mabuhay, ay kailangan niya ng putulin ang kanyang kanang kamay, at wasakin ang kanyang dantian. Nabigla si Jirong dahil isa ito, sa pinakamapait na sasapitan ng isang alchemist, sapagkat ang kamay, at dantian ay importante para sa isang alchemist, at kung mawawala ito ay para naring walang saysay, ang kanyang buhay bilang alchemist. Akala ni Jirong ay tinatakot lamang siya ni Leon Xiao, ngunit nang papaalis na at bigkasan ni Leon Xiao na alam niya ang lunas, ay napatalon si Jirong sa harap nito, at hininto siya para hingi ng lunas. Biglang naglabas ng malakas na titig si Leon Xiao, na nagpa-atras kay Jirong, sa takot nito ay nagmakaawa ito, at nagpakumbaba sa harap ng maraming tao para mapatawad siya, at ibigay na ni Leon Xiao ang lunas. Hiningi ni Leon Xiao ang kanyang sinulat na recipe natin apon ni Jirong, at agad namang kinuha ito ni Jirong.
Pagkaabot ni Jierong, ay siningahan naman ito ni Li Yunxiao, sabay binagay kay Jierong, at sinabing kailangan ko ng 10 piraso, ng bawat ingredient sa recipe na ito. At dalhin mo ito sa Jewel Academy, pagkatapos mong makuha ang lahat. Bago si Li Yunxiao umalis ay naglabas siya ng enkakatakot at malakas na aura halmahugis layon, para ipamuko niya kay Jierong kung saan lang siya nararapat. Bago pa makalabas ng pinto si Li Yunxiao, ay binalaan niya si Jierong na 3 araw na lamang, ang itatagal ng kanyang kamay, at kung susobra siya rito ay kalimutan na niya raw ang pagiging alchemist. Nabigla si Jierong sa sinabi ni Li Yunxiao, sapagkat wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, na mahanap lahat ng ingredients sa kadahilanang, halos bago pa sa kanyang paningin ang mga ingredients na nakalista sa papel. Tinanong pa niya si Li Yunxiao, na kung nagsasabi ba raw ito ng totoo. Sinagot siya ni Li Yunxiao, na hindi na niya kailangan pang magpaliwanag, dahil alam niyang mauunawaan naman ito ni Jierong, at binigyan niya ito ng pansamantalang lunas sa kanyang sakit, para mapanitili pa niya ang kanyang kamay, ng ilan pang mga araw hanggang sa makumplito niya, ang mga ingredients. Matapos umalis si Li Yunxiao, ay punong-puno ng galit si Jierong, at nag-iisip na agad ito ng paraan para makaganti. Sa kabilang banda, ang babaeng receptionist, ay nagtungo sa isang second-class refiner, at sinabi na may isang bata ang naghahanap ng Soul Crane Root, at White Phoenix Dragon Lotus. Nabigla ito sa kadahilanang ang dalawang sangkap na ito, ay ginagamit sa pagpapataas, ng level ng isang warrior. Tinanong pa ulit nito kung ano pa, ang mga kasama sa listahan, at mas lalo itong nagulat, dahil ang ilan sa mga ito, ay hindi niya rin alam, pero malakas ang kutob niya na dito, na ito'y hindi ordinaryong recipe, at totoong lehitimo. Ang ilan sa nabanggit ay recipe na lubos na makakatulong, sa pagpapataas ng antas ng isang warrior. Agad na nagbili ng second-class alchemist na kapag si Li Yunxiao, ay bumalik ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Si Li Yunxiao ay naglalakad-lakad sa market, at naghahanap ng paraan, para mahanap ang ibang ingredients, dahil batid niya sa kanyang sirini na labo itong mahirap, para kay Jierong na hanapin lahat. At sa paglalakad niya ay naalala niya ang kanyang space ring, at tinignan ang nilalaman nito. Sa lahat ng laman nito, ay isa lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon, ayon ay isang ordinary ngunit mabigat na espada. Sa kanyang pagsusuri sa espada, ay naalala niya ang kanyang dating sandata, na kung tawagin ay Star Sword. Bumalik na si Li Yunxiao sa kanilang paaralan, at sa di niya inaasahan, ay bigla siyang inatake ng kanyang kaklase, na agad naman siyang nakailag, nang biglang sumulpot ang dalawa niyang kaibigan para siya'y ipagtanggol. Nagpangbuno ang dalawang panig, na nagresulta sa pagkabali ng buto, ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng diskusyon at alitan, ay biglang sumulpot ang isang babaeng kaklase. Na siya palang prinsesa ng kanilang bansa, siya si Princess Qin Roxo. Ipinagtanggol niya si Li Yunxiao at binalaan ng kung sino man ang gustong manakit kay Li Yunxiao, na agad namang pag-atres ng mga kalabang kaklase. Ngunit hindi sila pinayagang umalis ni Li Yunxiao, sa kadahilan ng gusto niyang ipaghiganti ang kaibigan niyang nabalian ng buto. Nagulat ang lahat sa inasta ni Li Yunxiao. Agad namang umatake, ang kalaban at sa hindi inasahang pangyayari ay natalo ito, nang walang kahirap-hirap at sa pinakapangit na paraan. Nagulat ang lahat sa nangyari, at napasigaw na lamang sa sakit ang kalabang kaklase. Hindi makapaniwala ang mga nakakita, at inisip na sinwert lang si Li Yunxiao. Nagalit ang isa pa niyang kalaban, at inilabas agad ang buo nitong lakas para atakihin si Li Yunxiao, at makapaghiganti. Sa dami nitong ibinato na atake, ay ni isa ay wala itong napatama, at gaya ng nauna, natalo rin ito sa pinakapangit na paraan. Hindi pa nakontento si Li Yunxiao, at nilapitan sabay sinipa niya paulit ito. Kahit ang mga nanunood na lalaki, ay ramdam kung gaano kasakit, ang ataking ginawa ni Li Yunxiao. Ang mga kaibigan ni Li Yunxiao, ay puno ng tanong kung sa paanong paraan nagawa ni Li Yunxiao, na talunin ang mga kalaban, gayong hindi naman ito naglabas ng chakra. Nag-alala naman si Princess Rusu, para sa kanya sa kadahilanang, matagal nang may alitan ang pamilya ni Li Yunxiao, sa pamilya ng kalaban at baka maging rason ito, para siya ay puntiryahin. Wala naman pakialam si Li Yunxiao, dahil handa siyang harapin lahat ng gulo na kakaharapin niya.
Nag-usap-usap ang tatlo niyang kaibigan sa maaring pwedeng maging mangyari, at ang pinaka-pinuproblema nila ay ang leader ng grupong kinabibilangan ng kalaban na si Lan Fei. Ito ay kilala bilang isa sa mga pambato ng paaralan, at isa rin sa malapit ng makatungtong sa level ng champion. Si Lan Fei ay lamang ng 2% kay Li Yunxiao sapagkat si Li Yunxiao ay hindi pa nakakapagbukas ng kanyang chakra, kaya hindi pa siya matatawag na warrior. Si Li Yunxiao ay hindi na nagsayang ng oras, at sinimulan na ang pag-eensayo gamit ang Heavenly Tyrant Body Training Technique, na siyang pinakamalakas na body technique sa kasalukuyan, na gamit ng number 1 emperor sa buong mundo. Sa mundo ng martial arts, ay minsan nang naganap ang labanan, sa kung sino ang pinakamalakas sa buong mundo ng martial arts. Dito, inalam nila kung sino ang 10 tatanghaling pinakamalakas na emperor, na nakarating sa tugatog ng kapangyarihan. At ang isa dito na kinilalang ikauna sa pinakamalakas na emperor, ay si Ao Changkung na may titulong, The Tyrant Martial Sovereign. At ang martial arts technique, na tinaguri ang pinakamalakas na body technique, ay aksidente na diskubre at napunta sa kamay ni Li Yunxiao, noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Sa mga panahong iyon, ay hindi man lang niya ito nagamit, hanggang siya ay bawian ng buhay sa Tiandang Mountain, ngunit iba ang sitwasyon ngayon, na siya ay nagsisimula pa lamang ulit sa kanyang journey bilang martial artist. Sa kanyang pag-ensayo ngayon, ay unti-unti niyang nauunawaan, kung bakit ito tinaguri ang pinakamalakas na body technique. Dahil kahit nag-uumpisa pa lamang siya, ay ramdam na agad niya ang pangbihirang hirap at sakit, na kailangan indiin habang nag-eensayo. At sa kanyang palagay ay kaya niyang magtaglay, ng lakas gaya ng lakas na mayroon ng isang martial king, kahit hindi niya buksan ang kanyang chakra. Sa isip-isip ni Li Yunxiao, ay kahit gaano kahirap mag-ensayo gamit ang technique na ito, ay hindi nito matatapatan ang determinasyon niyang magtagumpay, dahil siya bilang isang dating emperor ay kabilang sa ikatlong pinakamalakas na emperor. Makalipas ilang minuto, ay susubukan na ni Li Yunxiao, na marating ang unang level ng technique. Sa unang beses ay hindi siya nagtagumpay. Sa ikalawang beses, ay hindi pa rin siya nagtagumpay hanggang sa lumipas ang mga oras. Kinabukasan, ay nagtungo si Li Yunxiao sa Gravity Training Ground, dahil alam niyang malaki ang magiging benefit sa katawan niya ang lugar na iyon. Habang pinagmamasdan ni Li Yunxiao ang mga martial artist, ay naalala niya ang mga panahong kagaya niya rin ang mga ito, na nagsisimula pa lang sa journey nila bilang isang martial artist. Nagpatuloy si Li Yunxiao sa bakanteng chamber, at pinili ang gravity na may 10 beses ang lakas. Sa pagbukas ng chamber, ay nagulat ang katawan ni Li Yunxiao, sa biglaang bugso ng gravity, mabuti na lamang ay nakahanda ang kanyang isip, sa mga mangyayari, dahil kung hindi ay baka nawalan na ito ng malay. Matapos makapag-adjust ang kanyang katawan, sa gravity na may 10 beses ang lakas, ay naghanap na siya ng mas malakas pa rito. Nakita niya na puno ang lahat ng chamber. Gumamit siya ng Universal Detect, upang malaman kung sino sa mga chamber ang unang matatapos. Agad naman niyang nalaman, na ang ika-13 na chamber, ang unang matatapos, kaya agad na niya itong pinuntahan. Saktong-sakto na pagkabukas ng chamber, ay papasok na rin si Lian Xiao, na siyang ikinagulat ng katatapos lang sa chamber na yon. Lahat ng nakakita ay nagtataka, at hindi makapaniwala sa nangyari, na para bang alam na agad ni Li Yunxiao, kung sino ang unang matatapos sa mga chamber. Malapit na sanang makapasok si Li Yunxiao, nang bigla siyang hinarang ni Yu Hezeng. Inalok niya si Li Yunxiao, na siya na ang paunahin, dahil kakarating lang naman daw ni Li Yunxiao, at sila'y matagal nang nag-eintay sa chamber. Hindi nagpatinag si Li Yunxiao at pinalaya si Yu Hezeng na ikinainas naman nito. Tumawa ito ng malakas, at nilabas ang 7 nitong chakra, kasabay ang teknik na may aura ng tigre. Nakita ito ni Li Yunxiao, ngunit hindi man lang ito natinag, dahil alam niyang may kulang sa ginawa ni Yu Hezeng. Pinakita ni Li Yunxiao ang totoong teknik, at napalabas niya ang aura ng isang dragon, na lubos na nagpahina sa spirit ni Yu Hezeng, dahilan para matalo ito. Sa gitna ng laban ay umiksena ang isang babae, at pinatigil Yu Hezeng. Inutos nitong tumigil na, at ibigay na kay Li Yunxiao ang chamber. Nang makita ni Li Yunxiao ang babae, ay agad naman niya itong nakilala, dahil ang babae na ito,
ay ang babaeng hinahabol ng dating si Li Yunxiao, bago pa sumanib si Emperor Gu Feiyang dito. Nakita nito mula sa kanyang memorya kung anong mga sinapit ng batang si Li Yunxiao sa kamay ng babaeng si Luo Landan. Hindi na pinag-aksayahan ni Li Yunxiao ang dalawa at agad nang pumasok sa chamber. Sa loob ng chamber ay may dalawang itim na statwang bakal na tinatayang ang edad ay 100 taon. Wala nang sinayang pa na oras si Li Yunxiao at sinimulan na ang ensayo. Sa kanyang tansya ay aabutin siya ng 10 taon para makabalik sa Nine Heavens Realm. Makalipas ang ilang araw na pag-eensayo ay halata sa katawan ni Li Yunxiao, ang hirap na kanyang dinana sa loob ng chamber. Habang si Li Yunxiao ay nasa loob ng chamber, ay wala siyang kamalay-malay, na ang kanyang laban sa pagitan nila ni Yu Hezeng, noong nakaraang araw, ay kalat na kalat sa buong paaralan. Matapos ang 3 araw, ay lumabas na si Li Yunxiao sa chamber, at hindi makapaniwala ang mga nakakita sa kanya, dahil para bang kagagaling lamang ni Li Yunxiao sa isang digmaan. Iniisip ng iba na kaya nagpupersige si Li Yunxiao, ay para makuha ang loob ni Luo Landan. Ang maingay na usap ay naantala, nang biglang sumigaw ang isang studyante na nakakita sa loob ng chamber. Nagsipuntahan ang lahat at doon nadatnan nila, ang dalawang itim na statwang bakal ay sira na. Hindi may pinta ang mukha ng mga nakakita sa loob ng chamber, dahil sa tingin nila ay hindi makatao ang lakas ng gumawa noon. Nakabalik na si Li Yunxiao sa kanyang kwarto, at naiayos na rin ang kanyang sarili. Sa naging resulta ng kanyang ensayo ay namangha si Li Yunxiao, sapagkat nalaman niya na ang katawan niya, ay higit na mas malakas sa katawan, ng taong gumamit ng 9th tier na medicine para linisin ang katawan. Sa ngayon, ang lakas niya, ay pasok na sa martial apprentice, at magagawa na niya ang mga simpleng pag-refine. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay may bigla na lamang umatake sa kanya mula sa likod, matapos niya itong masalag ay nakita niya na ang umatake pala, ay isa sa kaniyang mga kaibigan na si Chubby Han. Nawala sa ayos ang buto nito, na agad namang binalik ni Li Yunxiao. Nagpunta si Han kay Li Yunxiao, para ipagbigay alam na hinahanap ito ng kanilang guro, na si Luo Yunxiang, bukod pa dyan ipinagbigay alam rin ni Han, na si Lan Fei, ay malapit ng makatuntong sa First Origin Realm, at kapag natapos na ito sa ginagawang ensayo, ay siguradong hahanapin nito si Li Yunxiao, dahil ginalaw ni Li Yunxiao ang mga alagad nito, na si Jufeng and Luo Jia. Pinahinahon ni Li Yunxiao si Han, dahil isa lamang palang First Origin Realm si Lan Fei, kaya wala silang dapat ikabahala. Habang nagpapanik si Han ay pinatigil siya ni Li Yunxiao, sabay hingi ng pera nito, dahil kailangan niyang bumili ng medicine. Hindi makapaniwala si Han sa inaasta ni Li Yunxiao na para bang hindi na niya ito kilala. Bago pa makalabas ng pinto si Han, ay isang malakas na atake ang sumalubong sa kanya, tumilapon siya, sa kinatatayuan ni Li Yunxiao, kasunod ng isa pa niyang kaibigan na puno ng bogbog. Sumulpot sa sirang pintuan si Lan Fei, na agad namang nakilala ni Li Yunxiao. Galit na galit itong kinompronte si Li Yunxiao, dahil sa nangyari sa kanyang mga alagad. Napuno ng galit si Li Yunxiao, at naglabas ng nakakatakot na aura, na agad namang naramdan ni Lan Fei. Sa takot ni Lan Fei kinailangan niya nang unahan si Li Yunxiao sa pag-atake, dahil kung hindi ay mawawalan na siya ng pag-asa pa. Sa unang salpukan ng kanilang sandata, ay nagawa ni Li Yunxiao, na masangga ang unang atake ni Lan Fei. Imbis na kabahan, ay napuno ng saya si Li Yunxiao, dahil ngayon na lamang niya naranasan ang ganitong pangyayari, na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban. Nainis si Lan Fei sa pangmamaliit ni Li Yunxiao sa kanya, kaya umatake ito ng buong lakas. Ngunit sa isang saglit, ay mabilis na patalsik ni Li Yunxiao ang sandata ni Lan Fei. Ang lahat ng manunood ay nanahimik, kasama na rin si Lan Fei. Habang ina-analisa ni Lan Fei ang mga pangyayari, ay umatake na si Li Yunxiao at tinadyakan ito sa mukha, na siya namang dahilan bakit ito tumalsik. Nawalan na ng kakayahang lumaban si Lan Fei, dahil sa takot, at sinamantala naman ito ni Li Yunxiao, para makahakot ng pera, kay Lan Fei, at sa mga alagad nito. Agad namang sumunod ang mga ito, at ibinigay ang kanilang mga ari-arian, maliban kay Lan Fei, na gustong bawiin ang diamante na kinuha ni Li Yunxiao, dahil mahalaga ito para sa kanya. Ngunit pinapili siya ni Li Yunxiao,